May isang bahagi ng sarili natin na bihira nating makita. Hindi dahil wala ito, kundi dahil ayaw natin itong makita. Tinawag niya itong the shadow. Ito ang bahagi ng personalidad natin na matagal nating itinago para lang tanggapin tayo ng ibang tao. Ito ang galit na pinipigilan mo dahil ayaw mong masabihang masama ang ugali mo. Ito ang boundary na hindi mo maipakita dahil natatakot kang mawalan ng tao sa buhay mo. Ito ang hindi na hindi mo masabi. Kaya imbis na ipakita ang tunay mong nararamdaman, pinipili mong manahimik. Imbis na ipagtanggol ang sarili mo, pinipili mong mag-adjust. At habang ginagawa mo yon, unti-unti mong itinatago ang isang bahagi ng sarili mo sa dilim. Pero may isang bagay na hindi sinasabi sa atin tungkol sa shadow. Hindi ito nawawala. Kapag hindi mo ito kinikilala, patuloy itong nabubuhay sa loob mo. At doon nagsisimula ang isang tahimik na conflict. Sa isang banda, gusto mong maging mabait. Gusto mong maging tanggap. Gusto mong walang conflict. Pero sa kabilang banda, may bahagi ng sarili mo na pagod na laging mag-adjust. Pagod na laging umintindi. Pagod na laging magbigay. At dito nagiging malinaw ang isang bagay. Minsan, ang dahilan kung bakit tayo madaling masaktan ay hindi dahil sa lakas ng ginawa ng ibang tao, kundi dahil sa lahat ng bagay na hindi natin pinayagan ang sarili nating gawin. Ang galit na hindi mo inilabas, ang boundaries na hindi mo itinayo, ang respeto na hindi mo ipinaglaban. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Carl Jung ang isang napakahalagang bagay. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Sa madaling salita, kapag hindi mo kinilala ang shadow mo, patuloy itong magdidikta kung paano ka magre-react sa mundo. Pero kapag nagsimula mo itong makita, kapag nagsimula mo itong tanggapin, may isang kakaibang pagbabago na nagsisimula. Unti-unti mong binabawi ang kapangyarihan mo sa sarili mo. At dito nagsisimula ang susunod na hakbang. Ang proseso na tinawag ni Jung na individuation. Ang proseso kung saan ang isang tao ay nagiging buo, totoo, at hindi na madaling masira ng mundo.